Pwede guys, for today's video, Honda X-Remonto PV5 Part 2 kung saan i-assemble natin ang kanyang clutch lining. So ito na guys, ang ating bagong clutch lining. Yan po ay nakabalot pa at kailangan pa natin baklasin isa-isa. So sa ating clutch lining, meron kayong makita isang special na lining guys na may nakaumbok na parang pako. So the rest is normal na clutch lining. So yung parang may kaumbok na pako na tatlo, doon po natin nilagay ang ating spring. So itong tatlo guys is normal lang siya ng lining, pero yung isa is special. So itong sinabi ko guys, yan po ang kanyang special na lining. Ipon natin ikabit ang ating glass lining is lagyan natin siya ng oil back to back. Kasi napaka-importante po na maglalagay mo natin ng oil para maiwasan magkaroon ng problema ang ating lining once na ito ay nag-ooperate na. So ang purpose ito guys para may lubrication na ang ating clutch lining. Kasi po may-delay po ang pagpasok ng oil sa loob ng ating clutch sub once na umandar ang ating motor. Kasi ito po ay naka-freeze dahil sa ating clutch spring. So much better, lagyan muna natin siya ng oil. Mas maganda talaga guys na ibabad natin siya. Pero yung ginawa ko, ox naman yon. Pero kung mahabang oras is ibabad natin siya ng oil. Pinaka natin gawin is i-assemble natin sa kanyang clutch hub. Una yung parang may naka-oscillate na parang tornilyo guys. Yan, yung tatlo. Ito po ang front view natin sa ating lining. Tapos ito naman ang sa likod. So una natin assemble ang yung may naka-oscillate na tornilyo guys. O parang bolt. Yon. Next naman is yung clutch friction. Sa clutch friction is meron siyang direction, yung matulis at saka makinis. Kapag nasa labas position tulad yung guys, ang makinis is nakaposisyon sa labas. The rest is uniform na siya ang position ng ating clutch friction. Next naman ilagay natin ang ating clutch lining. Tapos next naman ang ating clutch friction. Bali tatlo po ang ating clutch friction, apat ang ating clutch lining. So ang clutch lining naman guys, kahit magkabaliktad walang problema yan. Ang importante is may ilagay natin siya ng maayos. Kumpara sa clutch friction is meron siyang direction, meron siyang makinis, meron siyang matulis na posisyon. Kapag nag-assemble tayo ng clutch lining guys, huwag nating mamadaliin. I-make sure lang natin na nasa tamang posisyon ang ating clutch lining para ito ay maiwasang masunog. So double check lang natin kung saan ang tamang posisyon niya. Kasi special po ang lining ng ating Honda X-Remonto 5FI at ito ordinary. Hirap makahanap ng replacement. Kadalasan is genuine. So kapag na-assemble natin yung clutch lining, ilagay natin yung clutch friction. Tapos clutch lining. So next yung metal guys. Siyempre kung ikaw ay bago pa sa channel, kung yung video itong ginawa ko ay malaking tulong lalo sa mga nag-DIY at nagbalak maging mekaniko o nagbalak magsayos yung motor, ay wala mo subscribe sa ating YouTube channel guys. Maraming salamat. So nakikabit na natin ang pangatlong clutch lining. So kahit magkabaliktad yan guys, walang problema yan ang ating lining. So tapos ilagay na natin ang next, yung last na plate natin o clutch friction natin. So huwag yung kalimutan ilagay yung tatlong spring natin guys. May tatlong spring yan. Yung parang naka-oscillate yan sa gitna, yung parang nakaumbok. Pagkatapos natin imalagay yung pinakahuling clutch lining natin. Sa ating pinakahuling clutch lining guys is dapat nakalagay yung butas o nakatapat yung butas guys kung saan yung spring. So yan, lagay mo natin yung tatlong spring nya. So yan, nakalagay ng isang spring. So hanapin mo yung part na may butas ng ating lining. Tapos doon mo siya itapat. So next yung pangalawang spring ilagay natin. Yung pangatlong spring. Basta guys, advice ko sa inyo, kapag nagkaroon pa rin ito ng problema ang ating motor o mahina pa rin ang hatak, isa lang dapat yung suspetsahan dyan kahit bagong yung palit na clutch lining is yung primary clutch nila.
Kung nakasubaybay ka sa ating part 1, doon mo makikita kung ano yung naging itsura ng ating primary clutch. Nagkaroon na po siya ng groove o linya sa gitna. So yung dahilan kung bakit mahirap din ang piresa ng ating motor kapag hindi na makaabot ang ating clutch shoe sa ating primary clutch. Pag nakaganon, kung hindi kayo makita ng genuine, try nyo magpa-build up guys para mabalik o mabunuhan yung walang part ng ating lining. Kasi lumalalim po yun dahil sa katagalan, dahil sa siguro sobrang gamit ng ating motor. So itong motor mo is magsi 6 years na. So possible maka-epekto yun sa paglalim ng ating primary clutch. So yun, hanapin na natin yung tamang posisyon ng ating clutch wheel. So hanggang ito ay matapat sa ating lining. Yun. So dapat ganyan po ang posisyon ng ating clutch hub at saka clutch wheel guys. Kapag nalagay na natin yung lahat ng lining. So kailangan i-align muna natin yung mga guide niya guys ng ating clutch lining, dapat nakatapat yan para hindi na mahirapan ipasok sa ating clutch basket. So dapat i-check yung spring na yan guys, nakatapat sa butas ng ating lining sa pinakahuling nilagay natin na lining. Next natin gawin is ilagay na natin ng anim natin na clutch spring. So kapag sa tingin natin na maganda na ang ating pagkakalapat o pag-align ng ating clutch lining. So sa ating up-anim na clutch lining guys, is tatlo lang po ang may bolt dyan sa ating clutch plate lifter. So ang gawin nyo, huwag nyo munang idiin yung tatlong bolt na yan guys. O higpitan ng todo. So pangkalahatan lang muna para i-align muna natin ang pagpasok ng ating clutch lining sa loob ng ating clutch basket. So para hindi siya mahiwalay guys, yun po ang purpose kung bakit hindi ba natin siya idiin. So higpitan naman natin siya ng kaunti, ng ilang ikot. Kapag pila natin na medyo okay na ang paghigpit natin at hindi masyadong may tudong higpit, is ilagay muna natin ang ating buong clutch hub sa ating clutch basket. Kapag naipasok na natin ito ng buo sa ating clutch basket, saka na natin idiin yung tatlong bolt guys o i-final ang paghigpit. Yun po ang purpose kung bakit natin tuluyang hinigpitan yung clutch lining natin o clutch spring sa ating clutch hub. Sa gitna nito is meron tayong washer, para hindi mahulog yung special washer na yan, kailangan muna natin lagyan ng pampadikit. So grasa lang atin ginagamit guys. Kapag nahulog ito, asahan nyo walang half clutch ang ating motor o kambya nyo is lunundag ang ating kambya. So wala siyang half clutch guys. Yan po ang dahilan kapag nahulog ang ating washer. So ilagay na natin yung clutch lining natin guys sa ating clutch basket. So dito i-align muna natin siya ng dandahan. Yun ang magiging resulta guys kapag hinigpitan natin ang todo. Kapag medyo may kaunting problema sa pag-assemble ng lining, hindi siya agad papasok. So yan, dadandahanan muna natin. May isa pang hindi naka-align na lining guys. Nasa ibabaw yung pinakahuling pinakauna natin nilagay yan. Tumagilid pa siya ng kaunti. So kailangan natin siyang i-align para may pasok natin lahat. So kailangan natin pukpukin kaunti na lang yan, papasok na yan. Yun. So kapag napasok natin ang apat na clutch lining sa ating clutch hub, i-double check ko natin yung washer sa gitna. Dapat nakasintro yan. Kasi kapag nahulog yan guys, asahan nyo, kahit ano adjust yun sa clutch, sa kanyang crankcase, wala talagang half clutch yan. So next, kapag napasok na natin lahat ng lining, saka natin itudo ang paghigpit sa tatlong bolt ng ating clutch plate lifter. Double check lang muna natin kung na-align ba lahat. Yan, saka natin higpitan yung tatlong bolt guys. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya di mo natin siya pwedeng higpitan lahat yung tatlong bolt hanggang hindi natin may pasok yung lahat ng clutch lining sa ating clutch basket. Double check nyo ng spring guys. Sa anim na spring dapat walang tumagilid dyan at dapat nasa tamang lapat ang spring na yan para maganda yung pagbuka ng ating clutch hub at saka clutch wheel. Magandang performance ng ating clutch lining. So yun, higpitan natin. Pero mas maganda guys, higpitan pa natin ito kapag na-assemble natin to sa ating makina. Pero kung sa tingin mahigpit na yung pagka-higpit nyo sa labas, ox na yan siya. So ito na guys, na-assemble na natin.
lagyan na natin ang ating clutch lining sa ating clutch basket. Siyempre, pinaka-next na gawin, i-assemble na natin siya. Kapag sabay natin siya binunot, siyempre guys, sabay natin siyang ibalik. Katapos guys, huwag nyo kalimutang i-twist itong part na ito ng silbing lock sa ating clutch basket. Kahit mga dalawang ikot lang sa kanyang natural na posisyon. Ang purpose niyan para hindi siya magkaroon ng plagitik o lagotok sa ating makina, sa ating clutch basket at saka ating primary clutch. So yun po ang purpose, kaya tinwist natin siya ng ilang ikot. So yan, sabay natin siyang tinanggal, siyempre sabay din natin siyang ibalik. Hindi pwedeng nauna yung clutch basket, dapat sabay din yung primary clutch. So hindi kayo mahirapan ito guys, na ipasok ang ating clutch basket ng FI at saka carb, kasi maliit lang yung spline ng ating transmission kumpara sa mga XRM na 110 na may distansya ang spline o malaki ang ngipin o spline ng ating transmission. Ito mga 125 guys is maliit siya, kaya dandahan na natin ang pag-ikot ng ating primary clutch at saka clutch basket hanggang ito unting makapasok sa ating transmission. So ikot-ikotin lang natin yan guys, at ito habaan natin ng kaunti ang ating pasensya, at i-make sure lang natin na yung washer na nasa likod ng ating clutch hub ay hindi nahuhulog para hindi masayang ang ating pag-assemble. So yan guys, hindi pa siya nakapasok, o tintiin natin ang pag-ikot hanggang tumama o naipasok natin ang sintro yung spline ng ating clutch basket. So tintiin na po natin ang pag-ikot niyan hanggang maidiin natin. Malalaman natin na pasok yan guys once na umarya na yung clutch basket at saka primary clutch. Yun no, diba? Kapag nagkaroon na ng freewheeling, pa-counterclockwise, yun dapat counterclockwise guys, napaka-smooth po siya paikutin tulad niyan. So nangahulugan niyan na ipasok na natin yung clutch basket natin at naidiin na natin paharap. So kapag napasok na natin yung clutch basket at nababa na natin yung dalawa, pati yung bell, ilagay na natin yung kanyang clutch shoe. So pwede rin isabay yung clutch shoe guys, pero mas hindi tayo mahirapan kapag walang clutch shoe, kasi yung clutch shoe is meron siyang sariling spline din. So ilagay na natin yung mga washer, yung lock washer, yung manipis na washer. Pagkatapos nyan is yung malaking nut at saka maliit na nut sa ating clutch basket. So itong castle nut natin guys, kamayin muna natin sa ating gamitan ng electric impact wrench para hindi ito magilid at malustrid ang kanyang thread. So after nyan guys, maigpitan, tapos ikutin natin ulit ng pa-counterclockwise to make sure na nagkaroon siya ng freewheeling at hindi nagkaroon ng pag-stack up. Kasi once naigpitan natin yan at nagkaroon ng pag-stack up, marahil may mali ang pagkakabit ng inyong clutch basket at saka clutch lining. Dapat kapag nagpitan natin yung dalawang yan, nagkaka-freewheeling pa rin ang dalawang yan. So yan guys, nagpitan natin yung clutch basket niya. Next naman, nagpitan natin yung clutch, primary clutch. Yan, dapat naka-freewheeling yan. Lagi nyo i-review talaga na naka-freewheeling yan. Kasi kapag hindi yan freewheeling, huwag nyo pilitin. Masisira ang ngipin ng ating mga clutch basket at primary clutch. Ito muna ipitan natin yun. Pagkatapos yan, i-preview natin uli. Yun. So dapat ganyan din ang maging resulta kapag nagpitan natin ito. Since naging okay na ang dalawa, ito natin yung pagdudahan pa, i-lock na natin yung kanyang washer. Yung may ngipin guys. Panito area no. Kahit dalawa lang, yung may guide at saka tapos yung walang guide na hindi nakapasok sa ngipin. Sa isa lang para hindi maubos yun guys, kung sakaling maputol. Ibalik na natin ang ating gasket ng ating centrifugal. Huwag natin kalimutan hindi kabit yan, kasi malaking tulong po ang gasket na yan para maiwasan magkaroon ng leaking yung dumi sa ating centrifugal. So dyan kasi yun natatapon yung mga dumi guys na nanggaling sa loob ng ating makina. Siyempre dapat hindi magkabaliktad yung centrifugal na yan, kasi once nagkabaliktad na yan guys, yung parang triangle na yan, ang mangyayari is nagkaroon ng ingay ang ating makina kasi tatama yan sa ating crankcase. So ganyan po ang posisyon ng ating centrifugal camber. Yun. So next, naging okay na siya. Lagyan natin ng oil yung gear ng ating primary clutch at saka ating clutch basket. Para na siya magkaroon ng lagotok guys.
Next, ilagay natin ang ating clutch bearing na 6003, special bearing. Tapos yung kanyang mga clutch arm na nagbibigay half clutch ng ating motor. So, dapat tandaan nyo guys kung anong position yan para hindi makabaliktad. So para hindi mahulog yung mga clutch arm natin guys, lagyan natin siya ng grasa kung sakaling kayo lang ang nag-assemble at wala kayong kasama. Kasi yung iba dyan is kailangan pa siyang itagilid yung motor para hindi mahulog yan. Pero kung sakaling ikaw lang guys, pwede mong lagyan ng kahoy ang ilalim ng center stand para tumagilid or lagyan nyo ng grasa. Dito naman sa ating clutch brake, kailangan nakatama yan sa kanyang guide. May guide po ang ating clutch brake na dot sa ibabaw at parang may guhit sa gitna. So yan guys, lapit natin camera. So kita mo yung guhit na yan. Kaya parang tuldok sa ibabaw ng ating clutch brake. Yun, dapat naka-coincide ang dalawang yan. Hindi yan dapat sumubra, hindi yan dapat nagkulang. Kasi asan nyo guys, walang mangyayari sa inyong clutch. Pag nag-clutch ka ng abante, parang may sabit. Pag clutch naman sa atras, parang nadidelay siya. So kailangan nasa gitna talaga ang dalawang yan. Para tama lang ating pagkambya at hindi magkaroon ng pag-hassle. So lagyan din natin ng grasa, yung parang triangle guys, para hindi siya mahulog. Para nakatuck-in pa rin siya kung sakaling ilagay natin ang ating crankcase cover. Ilagay natin lahat guys. At syempre, ibalik na natin ang ating crankcase. Dandahanin na natin ang pagbalik ng ating crankcase para hindi mahulog yung sa gitna. Kasi kung nahulog yun, asahan nyo walang clutch yung motor. No? So yan, natantiin na natin pagpasok. Sabay pokpok. Yun, ipasok na natin siya. So kapag napasok na sa ang ating crankcase guys, syempre ibalik nyo na lahat ang mga tinanggal nyo. Lahat ng mga bolt yan. Wala pong mahaba yan, walang maliit lang. Magkapareha lang po ang size ng kanyang bolt. So itong clutch lining niya guys, is kailangan na siya talaga palitan. Pero kung mahina pa rin ang takbo, shout out sa ibusin, salamat sa tiwala. Asahan nyo guys, primary clutch lang. Yun lang guys, no? Sana may tutunan kayo. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Guys, ayos.